Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakakuhang matuwa't maggalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa lupa, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan, nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka.
at wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Ito po muli si Bishop Juni to accompany you in a reflection on today's Gospel reading. At ngayon pong Gospel reading natin for this Sunday, nakaka-emote naman tayo ng kaunti kasi ito yung drama ng napakaraming pagkakataon ng buhay natin when we feel that sometimes there is no more hope. And what is that? That we hold on to whatever. We hold on to whatever, no matter what. Itong kagandahan ng ating faith. If we are people of faith, hindi tayo hoping against all hope. Why? Because we are always hoping because we know we have a God. We have a Lord who is always there with us. Diba last week, yung ating reflection was on trusting in God. Well now, in situations wherein truly enough, baka mamaya feeling natin talagang wala ng pag-asa because, for example, in today's gospel, yung anak ni Jairus, binalita na, dead na daw. Dead na. So ano pong pag-asa meron ka dun? Dead na. Hindi nawalan ng loob si Jairus because he knew who Jesus was. He was above and beyond the situation simply because of his belief in Jesus Christ. Hindi ba dapat hindi rin tayo iba doon? Hindi tayo iba in that sense na no matter what happens, we hold on to Jesus. At ito yung ginawa ni Jairus. Hindi lang yun. In that same episode of the Gospel, meron din dong isa pang babae. Mas maganda pa nga itong kanyang kwento, no? Hindi niya magawang magsabi, hindi niya maano. So ano na lang kanya? Makahawak na lang sa laylayan ng damit ni Lord. And according to that passage, nakahawak naman nga eh. And she got healed. At supposedly, our Lord felt na parang yung isang power lumabas, no? Nakatuwa yun because, ewan ko, I do not know if we realize this in so many of the practices, pious practices that we have in the Philippines. Ang dami nating mga devotions na talagang pangmasa. And sometimes, minsan, naiinis tayo na ba yan? Para namang over. Alam niyo mga kapatid, yung over, we do not know the story of each of those people na minsan, baka maya they're just simply holding on to that last glimmer of hope that they have in life. And what is that? Their faith in Jesus. Through that image. Maaring through that image, di ba? Pag nakita natin yung Nazareno, ang poong Nazareno, wow! Talagang dagat ng mga tao, ano? And then some of them talagang desperate enough to hold on or to makahawak, makatalon. We all have that experiences even here in in Marinduque where we have some of our pious practices during Holy Week. May mga tao makaagaw lang yung tali na panghila. Some people would question it as masyado namang but at the end sometimes these are the signs and symbols of them ng mga tao na they're holding on. Maybe we need to form them more. But at the end, mga kapatid, aren't these signs? Tayo ba? Where do we hold on to? And if ever, as you listen to this reflection, meron ka ngayong karanasan of that moment na talagang parang you're almost losing your hope, do not. Do not. Trust in our Lord.
hold on to what He has always promised to us, that He will never forsake us as long as we believe in Him. So mga kapatid, huwag po natin kalimutan, always be blessed and be a blessing.